Hello guys! Short story time for today's video na to. So, yun nga, ang kwento ko is last September 25, 2023. Nag-travel kami, nag-plan kami papunta ng Singapore. So, yung travel na yun, matagal na nakaplano. So, yung ticket, piso fare pa, last 2022 pa yung nabook and everything. So, syempre, may mga requirements na nagbago, pero yung SG arrival card, as is pa rin yun. So, ito nga yung short story time ko para sa immigration officer. So, guys, totoo nga, hindi nga scam or hindi nga mga joke-joke lang or mga kasinungalingan ng mga nakikita ko at naririnig kong issue sa mga IO officer. So yun nga, to make this story short guys, nag-travel kami papunta Manila to Singapore. Morning yung flight namin. I mean, hapon pala yung flight namin. So, yun nga. Nagpila na ako kasi syempre ako yung nangunguna. Kasama ko naman si aking hubby, mother ko, at my sister, and yung family ng sister ko. So, 7 kami lahat. Sorry na. Bakit ka natatawa? Natatawa yung asawa ko kasi katabi ko. Nakikinig lang siya sa story time ko, char. Hindi nga, yun nga. Magkakasama kami. 7 packs kami lahat. So, ito na nga yung story time. Nakalusot na kami and everything. Naka-boarding na, naka-check-in na ng mga gamit namin papunta ng Singapore. So, ayo na. Syempre, kabang-kaba ako. Pero kampante naman ako kasi nakalabas na ako ng out of country 5 years ago pa. So, ibig sabihin, last 2018 pa ako na nakapag-travel sa out of country. So, syempre, dahil sa mga issue at narinig ko, kabado din ako, pero relax lang ako. Ganon din naman si Habi, nakatravel naman siya, matagal na rin, 6 years ago, nauna pa nga siya sa akin mag-out of country. So, eto nga yung kwento. Nung tinawag na ako ng IO officer, ako yung nasa first lane, 'di ba? So, nagtanong siya, mga common na tinatanong lang ng IO officer. So, saan ang punta? Kailan ang balik? Sino ang kasama mo? O, ganun lang yung tanong niya sa akin. Pero, before yon syempre, nag-good morning muna ako and binigay ko yung passport ko, yung old and new ko, para if ever man, no question at all masyado, diba? Yung mga basic question lang. So, ganun lang naman nga yung question sa akin kasi nakita niyo yung old passport ko na meron naman akong tatak. And then, after, nung nakita niya yon at tinanong lang niya ako, nasagot ko naman na kampante yon, yung IO, tinatakan na. So, nakahinga na ako ng maluwang. So, yung asawa ko, next in line na doon habang tinatatakan ako sa kabilang IO officer. Ang nangyari, hinihintay ko siya. Pero sabi sa akin ng IO na nag-interview sa akin, pumasok na daw ako sa loob kasi bawal daw. Kasi yung pag-i-interview, paglalabas sa ibang bansa, diba? Individually, kasi ka-capture ka ng picture, ini-interview ka talaga. So, hindi yung talaga pwede dalawa-dalawa, except kung senior yung kasama mo na hindi na talaga masyado salita, maka-explain, or minor. Pwede mo siya samahan. Pero dahil kami, hindi pwede, so iwalay. So, doon siya sa isang IO officer. And yung mother ko naman, doon sa katabi lang din niya. Kasi ako doon sa kabila. So, yon. Nung hindi pa siya tapos ma-interview, yung mama ko nakapasok na. So, sabi ko, hala, ano kayo nangyari doon? Bakit? Char. Kabang-kaba na rin ako. Sabi ko, baka ma-offload siya. Alam mo yun, yung tipong, no, hindi. May isa pang option akong naisip. Na possibility na pwede siya pa makalabas or makalusot sa IO. Kasi masasayang yung mga, syempre, yung pera, yung nabook, yung ticket. Tsaka, syempre, parang hirap din sa loob ko na iiwan ko siya. Tapos matutuloy kami, di ba? Parang hindi pwede. Tiwala lang, kapit lang. So, kumapit ako, nag-text ako sa kanya, pero hindi siya nagre-reply. So, kinabahan ako, guys, kasi alam nyo ba, totoo nga yung sinasabi nila na may mga IO officer na depende siguro sa mood nila, depende siguro sa, alam mo yun, yung itsura mo, kung nayayabangan sila sa inyo, or ano ba, basta depende sa IO. So, nagkataon yung IO ko mabait, yung IO ng mama ko mabait, yung IO ng yung kapatid ko, yung family sila, 4, mga mabait. So, nagkataon naman yung sa asawa ko, yung IO talaga, as in. Una pa lang na question daw sa kanya, guys. Alam nyo ba yun?
Saan ang punta? Parang medyo may tono na ata. Sino kasama mo? Hindi nagsagot siya, di ba? Kailan ang balik mo? O ganon. And then after that, tinanong siya, ano ang pangkabuhayan showcase mo? Ginanon siya, diba? Napaka-unprofessional para tanungin siya ng ganon. Pwede naman siyang tanungin na, anong work mo? Anong ginagawa mo? Diba? Hindi yung sasabihan ka ng IO officer na, anong pangkabuhayan showcase mo, So, syempre may tono yon. Girl yung nag-i-interview. So, hindi na natin sabihin yung name. Basta girl yung nag-i-interview. So, medyo naisip niya na yon na ito yung mga IO na naglalaglag, na hindi ka pinapatuloy, nag-o-offload sila. So, kampante pa rin siya. Nire-relax niya pa rin yung sarili niya. So, yun yung kwento nga. Yun yung tanong sa kanya na medyo kinabahan na siya. So, after nun, ano daw yung trabaho niya, ano daw yung proof income niya. So, syempre, sinagot naman niya yun, di ba? And then, ang nakakatawa lang kasi, hiningian siya ng bank statement, which is, dapat dala ng asawa ko yun. So, nakalimutan sa kakamadali. Pero may proof naman na parang nag-deposit siya ng ganitong amount. Pinakita niya. So, buti na lang, nakalusot siya doon, naniwala siya. And then, yun na yun, guys. Ibig sabihin, may mga IO officer talaga na minsan, pagtitripan ka siguro, depende sa aura mo, sa itsura mo, or sa trip lang din ng IO. Kaya, guys, mas better talaga na lahat talagang documents, i-print out nyo, tapos may copy kayo sa cellphone nyo, kasi pasigurado na talagang hindi kayo mau-upload. And then, yun nga, after mga ilang minutes, siguro 10 minutes ata yun. Char lang. Siguro mga 5 minutes. Excuse me. Siguro mga 5 minutes, nakalusot naman na siya. Pero syempre sa 5 minutes na yun, kabang-kaba ako kasi kami, as in, hindi kami umabot sa ganung minutes na yun. Siguro mga 1 minutes, 2 minutes lang. So, yun lang naman. That's it. So, yun lang. Swerte-swerte din sa IO officer talaga. Thank you for watching. Bye!